Madalas, pag pumunta tayo sa simbahan para makinig sa sermon ng pari, napapaisip tayo kung bakit hindi nababanggit ng pari ang usapan tungkol sa kalagayan ng tao at ng mundo. Katulad na lang ng tanong na, talaga bang nagmamalasakit ang Diyos? At, matatapos pa kaya ang digmaan at pagdurusa? Kaya kung gusto mong malaman ang sagot sa katanungan na ito, gusto mo ba? Sige, tara mga ka-friends, pag-usapan natin. Unang tanong. Talaga bang nagmamalasakit sa atin ang Diyos? Kung bakit ito itinatanong? Nabubuhay tayo sa daigdig na puno ng kalupitan at walang katarungan. Itinuturo ng maraming relihiyon na kalooban ng Diyos ang mga pagdurusang nararanasan natin. Kung ano ang tinuturo ng Biblia, hinding-hindi maaaring magmula sa Diyos ang kasamaan. Malayong gumawi ng kabalakyutan ang tunay na Diyos. At na gumawi ng di makatarungan ang makapangyarihan sa lahat ang sabi sa Job Kabanatang 34 talatang 10. May maibiging layunin ang Diyos para sa mga tao. Kaya naman tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin. Ama namin na nasa langit, dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa, ayon sa Mateo Kabanata 6, talatang 9 at 10. Gayon na lamang pagmamalasakit sa atin ng Diyos anupat napakalaki ng isinakripisyo niya para lamang matupad ang kanyang layunin. Basahin natin ang Juan, Kabanata 3, talatang 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo ang teksto na nabasa ko dito sa Biblia. Kaya, mapapansin na nasagot na ang tanong tungkol sa kung nagmamalasakit ba sa atin ang Diyos. Pangalawang tanong na ating sasagutin. Matatapos pa kaya ang digmaan at pagdurusa? Kung bakit ito tinatanong? Napakaraming namamatay dahil sa digmaan. Tayong lahat ay dumaranas ng pagdurusa. Kung ano ang tinuturo ng Biblia, inihula ng Diyos na darating ang panahon na magkakaroon ng kapayapaan sa buong lupa. Sa ilalim ng kanyang kaharian, isang pamahalaan sa langit, ang mga tao ay hindi na mag-aaral ng pakikipagdigma. Sa halip, pupukpukan nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. Ayon sa Isayas Kabanata 2 talatang 4, aalisin na ng Diyos ang lahat ng kawalang katarungan at pagdurusa. Nangangako ang Biblia, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamati o ng paghiyaw o ng kirot paman. Ang mga dating bagay pati na ang kawalang katarungan at pagdurusa sa ngayon ay lumipas na. Ayon sa Apokalipsis, Kabanata 21, talatang 3 at 4. Kaya pakisuyo na basahin natin mga ka-friends. Tignan natin ang sinasabi ng Apokalipsis.
Kabanata 21, talatang 3 at 4. Pagkatapos narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tignan mo, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan siyang kasama nila. At sila ay magiging isang bayan niya. At ang Diyos mismo ay sasaka nila. At papahiran niya ang bawat luha sa mga mata nila. At mawawala na ang kamatayan. Pati na ang pagdadalamati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang mga dating bagay ay lumipas na." Nasagot na ang pangalawang tanong, na sinasabing ang kaharian ng Diyos ang magwawakas ng digmaan at pagdurusa ng mga tao. Kaya, meron tayong maaasahang pag-asa.